Alam po raw ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, kung sino ang posibleng nagpalit o nag-fill in the blanks doon sa mga blankong probisyon sa report ng Bicameral Committee tungkol sa 2025 budget. Sabi pa ni Marcoleta, dalawa lang daw ang salarin, mga kababayan. It's either ang pamunuan ng Congress o ang DBM. Dahil unang-una, ang final na copy daw dito, mga kababayan, ay dadaan at aaprobahan ng DBM. At pangalawa, ang huling mag-iimprenta nito ay ang Kongreso! At sabi pa nga dito sa diskusyon ni Marcoleta, mga kababayan, ay posibleng isa o dalawang tao lang ang nagdesisyon kung ano ang i-fill in the blanks nila. Interesting po itong pinasabog ni Marcoleta, mga kababayan. Panoorin po natin. Pero dalawa lang ang pwedeng magpalit. Dalawa lang ang pwedeng magpalit. Dalawa lang kasi ang pwedeng magpalit doon eh. Yung House of Representatives, sapagkat sila yung magpiprint. Sina Tambaluslos, mga kababayan, ang magpiprint niyan. Nung GAB. Opo. Kung hindi sa House, sa DBM, pag na-print yun, dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. Ere-receive. Pero bago i-print, mga kababayan, susuriin din yan ng DBM. Aaring iisang tao lang ang nagdesisyon yan. Pwede. Mayroong ganyan. Maaaring iisang tao lang ang nagdesisyon. Sino ba sa kanila, mga kababayan? Isang tao o dalawang tao. Isa o dalawa. Takbo! Pagkaalam natin, mga kababayan, yung isang tao sa Kongreso, tumakbo na. Nasibak na sa pwesto, mga kababayan. Nandito pa ba yon? Yung isa? Yung buhaya? Ewan lang natin, mga kababayan, sana nandito pa. Totoong may blanco. Ang pinagbabasihan ko dito, Opo. Jen Nelson, Kuya Benny, ay yung kopya na pinadala sa akin. Kasi lahat Pati si Marcoleta, mga kababayan, umamin na totoong may blanco. ng members ng Congress ay mabibigyan nung Ano ulit ang sabi ni BBM? He is lying! Budol! Anong lying? Lahat na kinumpirma na mayroong blanco. Ikaw ang lying, BBM. bicameral report. Kasi kinakailangang i-ratify yun eh. Plenary lang ang magra-ratify. Ngayon, Plenary lang ang magra-ratify, ha? dahil sa ira-ratify yan, mapipilitan silang bigyan kami ng kopya. Ngayon, ang kopya po ay pinadala sa amin sa pamagitan ng email. Ngayon, kami mahigit na 300 ang nagpadala ng email sa amin, opisina ng Secretary General. So Kaululan, mga kababayan, yung ginawa ng Kongreso. Dahil alam nyo, minutes before ni-ratify yung proposed budget, mga kababayan, at saka pa nila isinend sa email sa bawat kongresista. So, paano na yan marireview? At ito namang mga julol na kongresista, mga kababayan, ang the way na pagpasa nila sa budget na iyon ay nay. Yung sa boses lang, mga kababayan, na voting, less than 1 hour, mga kababayan, sabi ni Marcoleta, yung natitirang panahon niya para i-review ang budget bago ito pagbotohan. So, think na libo-libong pages yun. Ganyan nila minagic, mga kababayan. Tapos itong mga buhayang sunod-sunuran, sige, pasa na yan. Ang daming mga anomalya. kita po nyo doon, iba-ibang minuto, iba-ibang oras. Kasi sa 300, di naman niya sabay na maya yun eh. Opo. Send sa Sa akin, email. sa panig ko, dahil letter M ako eh. Na-receive ko, kasi tinignan ko yung oras, na-receive ko December 11, 2024 at 6:27 6:27 p.m. PM. Tapos pinasa, mga kababayan, alas 7. Nasa lampas kalahating oras na lang ang panahon niya para mag-review ng budget. So, paano na yan? Saan ka naman nakakitang pagkalaki-laking budget, 6.325 trillion pesos? Bakit naman hindi mo kami bibigyan ng pagkakataon makapagtanong? Nung first day, mga kababayan, matagal yan nilang pinagtalunan ang budget, mga kababayan Nakita nyo, hinarang si Marcoleta, mga kababayan, ng mga babaeng mga wrangler din, sina Garin, pati na nga si Acosta, kasamang humarang doon, sina Estela Kimbuluslos. Hinarangan si Marcoleta, mga kababayan, para hindi makapagtanong. Ayaw po nila akong bigyan ng pagkakataong makapagtanong. 2 batalyon ang nakahanay doon bago ako makarating. Hinarang. Talagang diniscourage nila ako, no? Huwag na kayo magtanong. Opo. Kung ngayon, kung
talagang mapilit ka na makapagtanong, humingi ka muna ng Magpaalam muna kayo daw. ng permiso mula sa ating majority leader. Ganyan sila kahudas mga kababayan dyan sa Congress. Kaya nga prone sa corruption eh. Nakaka-insulto yun, Kuya Benny. Saan ka nakakitang meron ba tayong regulasyon na kapag magtatanong ang isa sa amin, kinakailangan humingi ng permiso sa majority leader? Bakit yung mga minority, kamukha ng mga bayan black? Sina Francine Castro mga kababayan, unlimited no? Na Opo. Anytime pwede silang magpalista ron. Bakit ako hindi pwede? Balik tayo dun sa So nawalan na ako ng gana ron eh. Tinignan ko na lang kung talagang hanggang sa dumating ang BICAM. Pinakunan ko na litrato. Eto na mga kababayan ang resulta ng Tsaka ang BICAM. sininag ngayon, Ano oras? alas 7 ng gabi. Alas 7. Jen. Opo. Alas 7. Kahit na ikaw pa ang pinakamabilis na Na-receive ni Marcoleta 6 p.m. na pasado mga kababayan. magbasa at mag-analisa ng mga figures. 6:47 mo na yun na-receive. Hindi, 6:27. 6:27 opo. Less than 1 hour o mga 30 minutes na lang ang natitira. Higit na 200 pahina yung report na yon. 33 33 minutes. minutes. Okay. Ngayon, ang napansin ko doon sa huli, wala Opo. naman akong pagkakataong mag-object. Wala ako doon eh. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yun. Kasi nakita ko doon, merong 13 pahina. 13. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga eh. Pagka sisingitan na nila yung special provision. 13 pahina yon, Kuya Benny. Opo. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. 28 pala. So, ngag-ngag, BBM. Anong sabi mong he is lying? Andyan ang mga blanco o katulad ng blankong utak mo. Oh, ngayon, ang tanong natin, Oh. bakit na-ratify? May blanco. Oh. Ba't walang nag-object? At saka yung Malamang mga kababayan hindi nakita. Oh, dahil time constraint eh. Minadali. Si Marcoleta nga 6:27, 33 minutes na lang ang natitira mga kababayan para i-review. Wala na talaga. Kahit isang oras pa. Sa dami bang pages noon, nalusutan sila mga kababayan ng mga buhaya para lumusot ang blanco. Sila na mag-feel. Oh, magkano kayo makikickback nila doon, no? kopya ko kasi Billions of pesos ang amount noon, mga kababayan. pinadala sa akin by email, may pirma. Perma na ng BICAM ha, meron na. Bibilangin ko per page, nagbabari eh. Merong 13 tao ang pumirma, meron namang 11, merong 12, naglalaro lang doon. Opo. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, basta ganun. Sa makatwid, higit sa 10 ang pumirma. Ilan po bang representante ng bawat House at Senado? Nang alam ko, 12 sa Senado, 12, kaya maring higit pa. Siguro 15, kung minimum of 12, maximum 15. Ngayon, ang kukunin lang naman eh, yung majority eh. Yan po yung tinatawag, para ho sa kaalaman ng ating manonood, yan po yung tinatawag na BICAM, na meron pong BICAM. representative galing sa Congress at meron ding galing sa Senate, at sila po yung magbubuo niyang BICAM report na yan. Yung BICAM, no, dapat alisin na yan, mga kababayan. O kung gusto nilang mag-BICAM, dapat lahat. So ang blanco ko, Hindi lang, ilan lang. liwanag mula po doon sa BICAM report. Nasa BICAM report ang Ayun. mga blanco. Okay. Kasi BICAM. medyo mapanganib yun eh. Alam ko na meron namang omnibus motion na kapag ka ang layunin ay iwasto lamang yung typographical or grammatical errors, pwede naman eh. Pwede. So, Malabong maging grammatical error, mga kababayan, at typographical dahil replaced with blank. Oh, replaced. Mayroon talagang word na replaced. halimbawa, makikita mo naman ang Paano na yan? subject is plural. Opo. So, yung verb mo dapat plural. Di ba? Pero kang pinag-uusapan in relation to, sabi niya ganyan, from letter A, sabi niya ganyan, to blah, blah, blah with the corresponding 795 billion pesos be replaced with. Sabi niya, pagkatapos merong, Blank. ano i-replace mo ngayong amount doon? Oh, paano naging typographical error? Mayroon nga ang word na replace. So from let's say 800 billion, Tapos, blanco pa ang amount, mga kababayan, sa i-replace nilang pera. So, ibig sabihin, kahit ano ang kanilang maisip ba kababayan na amount, ilalagay nila dyan. to, kanyang ganon, Opo. blank.
Oh. Ngayon, ang magiging problema natin ngayon, kung na-ratify yun, ibig sabihin, yun ang magiging basis ng GAA. So, sino Bago siya ang maging nag-fill in the isang tunay na blanks? enrolled bill, Eto na dito mga kinakailangan kababayan. Pakinggan nyo ha. lagyan yun. Ngayon, sino naglagay? Yun ang tanong. Sino? Yung naglagay na yun, meron ba siyang authority? Kasi, Kuya Benny, ang gusto kong Lagot i-emphasize sa kayo ating mga dyan. mamamayan, hindi typographical yung isang mahabang ganun na, amount ang pinag-uusapan. Oo will nga. be replaced. Alam mo, With kasi nakalagay, halimbawa, 1,942,000,000 Bilyones ha mga kababayan. Hindi na sila nahiya. to be replaced by blank. O ano namang... di kahit sino maglalagay ng amount doon. O kahit sino at kahit magkano. Palagay mong merong nag-utos sa kanya. Nari, yung technical staff. Kaya pala minadali mga kababayan, less than 1 hour na lang ang oras ng mga buhayan na mag-review. Dahil mayroon pala silang isisingit na hindi mapapansin ng mga crocodiles na maliliit. Ito, ang ilalagay mo dito, ito, napag-usapan na namin sa ganito, ganyan. Ito yung ilalagay mo dyan. Meron na instruction. Ngayon, Instruction. hindi alam ng plenaryo yun. So, walang kaalaman yung buong plenary. O kung ano ang mailalagay sa blanco. Ang sabi ni Kimbo mga kababayan, ano na lang yan ay calculator issues na lang daw mga kababayan, calculator activities. Bakit hindi nyo nilagay? Ang dali lang mag-total nan Kung mayroon ng computer ngayon mayroon ng mga calculator. Binlangkuhan nyo dahil malamang mayroon kayong gustong amount na isingit dyan. Bakit nyo talagang sinadyang i-blank? Ang pagbabago, plenary action. Dapat. Sino ngayon ang nag-fill up nun? Dalawa lang kasi ang pwedeng magpalit nun. Dalawa lang, pakinggan nyo Yung ha. House of Representatives, sapagkat sila yung magpiprint nung GAA. Pag na-print yun, dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. Pagka-receive noon, mula doon sa punto na yun, na na-receive na yung final version ng GAB, enrolled bill ang tawag. Enrolled bill. Naghihintay na ng Pirma ng Pangulo. pagpirma ng Pangulo. Ngayon ang tanong ko, kung hindi sa House, sa DBM, Sa DBM o sa House. Pero palagay natin mga kababayan sa House yan Kagagawan yan ng mga buhaya. You know the people. Pero pwede din silang lahat mga kababayan nag-connivance. Mayroong sabuatan dyan. di ba? Pagkatapos pinila pa ng DBM nga, binalik sa pinrint ngayon sapagkat pinila pa ng DBM. Hindi ko sinasabing DBM pero dalawa lang ang pwedeng magpalit. Maaaring iisang tao lang ang nagdesisyon yan. Pwede. Maaaring ang isang tao lang. Siyempre, sino pa ba? Sino ba mga amo nila? Sila lang din yan, mga kababayan, sama-sama silang babangag muli. Merong ganyang... Isang tao o dalawang tao. Isang Pero- tao o dalawang tao. O all of the above sa mga grupo ng mga bangag. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post the comments below.